English version. Ano? English version. Oo, Tagalog. hindi. Kahit ano. Basta kahit Tagalog, kahit English, kahit Espanyol. I will make it happen. Parang ganun. Amen. God will make it happen. So malapit na yon mga kapatid. Nung araw, kahit ngayon, may sinasabi yung mga matatandang kasabihan. Na ang tao daw, pag namatay, magiging bituin. Kaya ang mga bata, lumaki sila na may maling mga kaisipan. Ang sinasabi sa Bible, yung mga pantas o matutuwid, yung mga wise, sisikat na parang bituin sa langit. Parang bituin sa langit. Bright, like Jesus Christ, the bright morning star. Eh ang problema, kapag naging bituin ka, naka-steady ka lang doon. Para kang robot na nandun, at pagkatapos pagdating ng panahon, magsusupernova ka. Hindi ganun ang plano ng Diyos sa atin. Magiging katulad tayo ng bituin doon sa langit na bright, very bright, forever and ever. Kailangan kasi na mapatunayan, kasi ang pupunta sa langit, marurunong mga pantas. Ang pupunta sa impyerno, mga hangal, walang kaisipan ng Diyos. Ngayon, ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos, si Kristo. Kaya ay pinatatanggap ng Ama sa atin si Kristo. Para pag tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo yung kapangyarihan at karunungan niya. Sapagkat ang karunungan at ang kapangyarihan ng Ama ay si Kristo. 1 Corinthians 1:24. Basahin natin. Ngunit sa kanila ng mga tinatawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So kapag ikaw ay walang Panginoong Jesus, hindi ka marunong. So hangal ka, tanga ka. So pupunta ka sa impyerno. Kaya ang katotohanan tayo ay matatalino, mapatutunayan natin yan sa pamamagitan ng Word of God. Para mapatunayan mo na matalino ka, ano ba ang ginagawa ng isang matalinong tao? Ayon sa Diyos, ha? Ang sinasabi ng Diyos, ang matalinong tao, yun daw makapagnunumbalik ng kaluluwa sa Kanya. Kasi nawalay tayo sa Diyos, parang ligaw tayo mga tupa, kailangan makapanumbalik tayo. At alam ng Ama kung sino yung mga anak niya, panunumbalikin niya. So kailangan makapanumbalik tayo, mapagbalik natin ating kaluluwa, para daw tayong bright morning star dun sa langit. Daniel 12:3. Ngayon, para mapatunayan mo na wise ka, kailangan ginagawa mo to, nagawa mo to. Mapapatunayan wise nga, pupunta ka nga sa langit, nagiging bright morning star ka rin, katulad ni Kristo. Kasi ang mga bituin, bagamat meron silang sariling ilaw, magsusupernova din sila, mawawala silang lahat. Kaya ang plano ng Diyos sa atin, inihalin tulad na tayo sa mga bituin na nagliliwanag na maningning. May sariling ilaw. Si Satan kasi si Lucifer walang sariling ilaw yun eh. Handler lang siya ng liwanag. Light bearer, tagadala ng liwanag. Wala siya ng liwanag sa kanya. Kaya nga siya nagdilim eh. Ang Panginoong Jesus, the bright morning star. Nasa kanya ang liwanag. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Ganon din tayo bilang katawan. Tayo ang liwanag ng sanlibutan. Kaya sabi dito sa Daniel 12, umpisahan natin sa 9. At sinabi niya, 12:9-10. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita'y nasaran at natataka hanggang sa panahon ng kawakasan. So, sarado ang Biblia. Itong last days lang natin niya binuksan. Pinababang muli ang Holy Spirit para buksan ang salita ng Diyos. Kaya kita niyo yung medieval area, yung medieval years, yung dark years nung araw. Mula nung itadagang Katoliko hanggang sa dumating yung tinatawag na outpouring of the Holy Spirit in the last day. Hindi binuksan ng Diyos ang salita ng Diyos, sarado. Pero sa huling panahon, bubuksan niya yung sabi. Marami ang magpapakalinis at magpapakabuti, magpapakasadalisay, ngunit ang masasama ay gagawa ng may kasamaan. At wala sa masasama ang makakaunawa, ngunit silang pantas lang ang makakaunawa. So ang makakaunawa lang sa Diyos, yung mga pantas. Sino yung mga pantas? Anak ng Diyos.
Nasa kanila si Kristo at ang Espiritu Santo. Kaya God make it happen. At malapit na yan kasi judgment begins in the house of God. Ang unang paghatol na gagawin ng Diyos sa kanyang iglesia. Kasi tapat mo nga sa akin to. Ang unang gagawin ng Diyos, hahatulan niya ang iglesia. Konti pa, konti. Yung sa hawakan mo yung yung ayan. Diyan ka mag-ikot. Okay, thank you. So, i-judges niya ang unang iglesia. Kaya yung judgment of God, yun yung tinatawag na rapture. Ang una kasing i-judge sa iglesia. So, yung hindi tunay na Kristiyano o yung mga hangal, maiiwan. Ang makakasama sa first resurrection o paghablot sa rapture, yung matatalino, yung pantas. Sino yun? Yung nakapagpanumbalik na kaluluwa. Basahin natin sa Daniel 12:3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning sa langit. Kaya inihalin tulad lang sa bituin, parang ningning sa langit. Eh ano ba yung nagniningning sa langit? Mga bituin. Yung buwan, wala naman sa liwanag yun. Nangihiram lang sa araw yun. Eh yung araw, bituin din yun eh. Yellow star yun eh. Ngunit ikaw, O Daniel, at silang magpapabalik ng manami sa katuwiran ay parang mga bituin, magpakailanman, forever and ever. Kaya pag nag-glorified body ka, forever and ever, hindi ka magsusupernova. Si Satanas nag-supernova eh. Nawala liwanag niya eh. Ang bilis ng supernova ni Lucifer. Bakit? Eh, ang bilis niya din gumawa ng kasalanan. Siya unang-unang gumawa ng kasalanan eh. Hindi naman si Eva ang unang-unang gumawa ng kasalanan, si Satanas. Siya ang unang-unang kumain ng bunga ng pagkalam na so nabuksan siya na parang Diyos. Sabi kaya, yun din ang ginamit niya kay Eva. Hindi totoo yan, sinabi mo talaga ng Diyos, mamatay kayo. Hindi. Kaya kayo, sinasabi ng Diyos, kasi mabubuksan kayo. Magiging katulad kayo ng Diyos, nakakaalam na mabuti at masama. Kainin mo na yan, magiging parang ang Diyos, magkakaroon ka ng karunungan, magiging wise ka. Ang hindi alam ni Lucifer, naging hangal nga. Tingnan nyo si Eva at si Adan, baby din yan ha. Di ba hubad-hubad yan? Walang mali siya. Tingnan mo yung mga baby, hubad-hubad, walang mali siya. Kailan nagkakaroon ng mali siya ang tao pag nagkaisip na? Makikita, nahihiya na siya, kailan gusto na niya mag-breathe. O si Eva at si Adan, kailan nila nakita na nahihiya sila, may mali siya? Nung kumain sila, nung magkaisip na sila. Kaya nung magkaisip ang tao, naging Diyos siya ng sarili niya, katulad ni Lucifer. Gusto niya yung kaisipan niya. Kaya naging Diyos siya ng ayaw niya ng kaisipan ng Diyos. Naging hangal siya. Hindi siya naging wise. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang salita at itatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng parol pa rito at ang kaalaman ay lalago. Napakatindi ng kaalaman, lalago, matindi. Alam niyo ba sa Japan, meron na palang kotse na ang ginagamit na fuel at tubig? Meron. Ang daming mga, kasi kahit yung si nung araw, naka-invento tubig. Kaso, kinontrol ng gobyerno, bakit? Eh paano yung mga rich oil, ng Middle East? Eh di wala nang bibili, puro tubig, ang dami tubig. Desalination mo lang yung dagat, puro tubig yun eh. Babaksak ang mga negosyo nila. So yung mga ganitong bagay, hindi nilalabas yan ng mga gobyerno. Bakit? Malulugi yung mga kumpanya eh. Ngayon yung mga pantas tayo, wala tayong pakialam sa kanila kahit ano gawin nila. Tayo, ang importante sa atin, yung maligtas sa kaluluwa. Kaya panumbalikin mo muna ang sarili mo sa Diyos. Pag napanumbalik mo sarili mo sa Diyos, nakabalik ang kaluluwa mo, ang tawag sa iyo, pantas. So alam mo nang pantas ka, bakit? Napabalik mo kaluluwa, ang tanong doon, nakabalik ba talaga? Ikaw ba'y anak ka na ba talaga ng Diyos ngayon? Kasi ang ibinigay lang sa atin, karapatan maging anak ng Diyos eh. The right to be the Son of God. So pwedeng mabawali-wala yung karapatan na pag hindi nga nanatili sa salita ng Diyos, ang mangyayari sa iyo, hindi ka mapupunta sa langit. Kasi karapatan lang ang ibinigay eh. John 1:12 sabi dito. Bagamat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya ang unang dinala sa langit, yung Espiritu natin, pinaupo doon sa langit.
Ngayon, titignan ng Diyos sa atin ngayon, sino yung makakapasa? Sino yung mababanal na kaluluwa at espiritu? At kaluluwa at katawan. Kasi yung katawan, papalitan lang ng glorified body, parang bituin ka sa langit. Na hindi magsusupernova forever and ever. Kasi kung magiging bituin lang tayo doon sa langit, naka-steady ka lang doon, parang robot. Eh paano kung aalis si Kristo maglalaboy? Pupunta sa bagong creation ng mga galaxy. Hindi ka makakadama, naka-steady ka doon eh. Inihalin tulad lang ng bright morning star tayo, hindi magbituin. Pero yung mga bata, akala nila magiging bituin sila. Kaya yung mga nag-i-stargazer sa gabi, usually mga Amerikano pupunta sa bubong yun. Mahihiga sila, may mga dala-dala sila nung kakakainin, mga drinks. Titignan nila yung bituan, tapos magkukwentuhan. Who are you there? Magkatabi ba tayo bituin doon sa langit? Kasi yun ang itinuro ng mga salin-salin lahi eh. Mga sabi-sabi na matatanda. Kaya sabi na Diyos, huwag kayong tutulad sa inyong mga magulang. Kasi ang inyong mga magulang, matigas sa ulo, ang dami tinuturo, puro mali. Kaya sabi na Diyos, sa huling araw, ang magtuturo sa magulang, mga anak. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa mga anak. Ang mga magulang, makakapita lang ng mga dreams, will dream dreams. Pero ang talaga magiging tagapagturo ng huling araw, ang mga anak sa magulang. Kaya kita mo, wala tayong makita na itong matatanda. Bakit? Ay, ang titigas ng mukha naman. Ang tigas ng ulo niya. Kaya sabi na dyan, huwag kayong maging katulad ng inyong mga magulang. Ang titigas ng mukha. Kasi kung ano-ano tinuturo eh. Hindi mo tinuturo sa apo kung ano-ano. Lalo yung mga lalaki, ang tinuturo ng lolo, sepo eh. Di ba? Tapos kapag nagmura na, sasabihin ng lola, uy, nagmumura na yan. Anak, magmura ka nga, magmura ka. Nagmumura na yan. Tuwan-tuwa sila sa kagaguhan nila. Eh ngayon, tayo mga magulang, natuturuan na natin ang tunay na aral ng mga anak natin. Kaya lalaki sila mga tunay na Kristiyano. Sabi sa Proverbs 6:22. Proverbs 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang nakaharap. Sapagkat pagka siya'y tumanda, hindi niya ito hihiwalayan. So bata pa lang. Kaya kayo mga may anak, tignan niyo yung talent ng anak niyo. Tignan niyo yung ibinigay na ability o yung potential power na binigay ng Diyos sa kanila. Doon mo ngayon ilinya. Kung ano yung expertise ng bata. Bata pa lang, doon mo na ilinya. Halimbawa, mahilig sa basketball yung bata. So, turuan mo na ng basketball. Lahat ng sekreto sa basketball, magiging NBA player niya pagtanda. Ganon din ang pagiging Kristiyano. Pag tinuruan mo ang anak mo na salita na yun, bata pa lang, magiging tunay na Kristiyano yung pagtanda. Hindi sila hihiwalay. Kasi pag matanda na, katulad ng puno, kasi halimbawa, nagtanim ka ng puno, kaya nabobonsay eh. Bata pa lang, nabobonsay na yung puno eh. Nagagawa na ng mga Japanese dalhin kung anong itsura ng punong gagawin nila, binobonsay, bata pa lang. Kasi kapag ibobonsay mo na ang matatandang puno, hindi na pwede, mababali na isa nga. Ganon din tayo eh. Kapag matanda na, ang tao tinuruan mo pa, mababali eh. Kaya habang bata pa, turuan na. Kaya ang ginawa ng Diyos, ibinorn again tayo para maging batang muli. Para na sa ganun, maturuan talaga ng tamang aral. Isasalinan tayo ng bagong alak, magiging bagong lalagyan. Kaya lang, kailangan magkaroon tayo ng pagiging pantas. Mithiin mo yun. Kailangan gustuhin mo maging pantas. Kasi nagbibigay yan Diyos ng karunungan eh, sa mga humihingi sa Kanya. James 1:5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ang tinutukoy dito mga anak ng Diyos, iglesia. Kasi wala namang karunungan ng unbeliever eh. Hangal nga sila eh. Wala silang Jesus Christ, wala silang isip ng Diyos eh. We have the mind of Christ. Having the mind of Christ. Kaya kapag you have the mind of Christ, marunong ka, matalino ka. Makapangyarihan ka. Dahil ang kapangyarihan at katalinuhan ng Diyos, si Jesus Christ.
Ngunit kung nagkukulang ang karunungan at sino man ay humingi sa Diyos, kanino hihingi? Sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ang pinakamarunong eh. Sa Kanya nanggagaling lahat ng karunungan. Dito ka humingi doon sa nagbibigay ng karunungan, sa Diyos. Kaya pag pray tayo, Ama, biyayaan mo po akong tulungan, ibigay mo sa akin ang Espiritu Santo, magpapatalino sa akin, Ama. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lagi mong i-involve ang Diyos. Kasi yung Godhead, Ama, Anak, at Espiritu Santo eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Sa simula pa lang, hindi na sila nagkahiwa-hiwala eh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And God said, let there be light. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng kadiliman. At sinabi ng Ama, ang salita, si Kristo. Kaya nung lahat ng bagay, si Kristo ang makarunungan ng Diyos na lumilikha. Silang tatlo ang lumilikha. Ang nag-arrange ng korte ng earth, ang Holy Spirit eh. Kasi sa simula, void eh. Walang hugis ang earth tong araw eh. Nakahiwalay ang earth sa tubig. Hinulma. Hinulma yan ng Espiritu Santo, ginawang globe, binilog. Kaya ang earth, hinulma ng Espiritu. At nagsalita ang Ama na si Kristo, ang salita ng Ama. So lahat ng creation, simula pa lang kay Kristo sa Ama at Espiritu, hindi sila naghiwa-hiwalay hanggang ngayon. God is the same today, yesterday, and forever. Kaya kapag tayo nagpe-pray, yung iba pag nag-pray lang, Jesus lang eh. Jesus? Minsan tatawagin pa, Papa Jesus. Ginawa pang Ama si Kristo. Pag nagpe-pray tayo, tinuruan tayo ni Kristo, this is how you will pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ano ba susunod doon? Hindi ko alam yung Ama namin. Hindi pinakakabisado yun ng elementary. Kasi, sasabihin ng mga pari nun, o meron tayong confession. Pupunta yung mga bata, mga elementary sa pari. Sasabihin ng pare, ano ang mga kasalanan mo? Ikaw naman, sasabihin mo yung mga kasalanan mo, sabihin ng pare, pinatatawad ka ng Diyos, manalangin ka ng tatlong Ama namin, tatlong Aba, Ginoong Maria, isang sumasampalataya. Paano po yung Father? Ano ba yung paano yung prayer ng sumasampalataya? Sino nakakaalam sa inyo dito ng prayer ng sumasampalataya? Hindi ko alam yun eh. Ang alam ko lang, Aba, Ginoong Maria, babae pala. Pero ginawang Ginoo, tinan mo, noon pa lang talagang nilapastangan na si Maria. Alam niyo ba sa history ng Bible, si Mary ang talagang grabe sa simula lang, persecuted na. Si Maria, ang ina ni Jesus Christ, excuse me. Dalaga pa lang, persecuted na. Kasi buntis, dalaga, buntis eh. Ano isipin ng mga nakapaligid na tayo, for chismoso yun. Naku, yan, magpapakasal kay Jesus. Eh, Jose na, naku, buntis. Napakalandi. Umpisa pa lang, persecuted na. At sabi ni Joseph, ihiwalayan na niya, hindi na pakakasalan. Eh di ginawa ng Diyos, sinugo si Gabriel kay Joseph sa pamamagitan ng panaginip. Huwag mong hiwalayan, siya ang magiging asawa mo. At magkakaroon na siya, napapangalan ng Jesus. Jesus ang hari ng mga Hudyo, tagapagligtas at pagpapatawad ng mga kasalanan. Ganun din si Mary, nagpakita ng vision si Gabriel. Pinakita na lilimlaman ka na paano mangyayari magbubuntis ako? Wala naman ako lalaking pwedeng makabuntis sa akin. Lilimliman ka ng Espiritu Santo. Yan mo, ang creation ni Jesus ay creation of God eh. Hindi creation of man. Espiritu, Ama, at salita. Ang creation ni Kristo. Hinulma si Kristo doon sa tiyan. Kailangan hulmahin ng Holy Spirit eh. Kasi tao eh. Kailangan maging tao ang Diyos para mailigtas ang tao. Hindi maililigtas ang tao kung hindi magiging tao ang salita. Walang makitang tao ang Diyos eh. Na pinakabanal na pwedeng ihain, maglinis ng kasalanan. Wala. So yung problema ng Diyos, ang Diyos din nag-solve. Kasi siya din naman ang lumikha sa atin. Kaya problema niya talaga yun eh. Hindi naman natin ginustong likhain tayo. Sino ba ginusto mo maging tao? Ginusto mo ba maging tao? Hindi naman eh. So kalooban ng Diyos maging tao tayo. Kasi gusto niyang dumami. Nagtayo nga siya ng New Jerusalem, natakot-takot ang rooms dun eh. Sino po mo nun? Eh di mga taong lilikhain niya na magiging katulad ni Kristo. Kaya yun ang plano ng Ama, magparami. Kaya ipinanganak niya si Kristo eh. Tapos ipinanganak niya tayo, so dumami na siya. Hindi niyo napapansin lahat ng gusto ng Diyos, multiply.
Nung likhain si Eva at si Adan, ano sabi? Nung likhain yung mga hayop, ano sabi ng Diyos sa mga multiply? Nung likhain si Eva at si Adan, ano sabi sa kanya? Nagpakarami kayo, multiply. Ang gusto ng Ama, mag-multiply siya. Nag-multiply naman siya. Lahat ng mga nakasulat sa aklat ng buhay, nag-multiply ang Ama. So, judgment begins in the house of God. Malapit na yung judgment natin. Kasi yung second resurrection, after the tribulation pa yun eh. After the millennium period pa yung second resurrection. Yung judgment of all the people. Kasi ang unang hahatulan, ang iglesia. Kaya malalaman na kung sino ligtas eh. Hindi yung katulad si John, si John Ray. Nandiyan ba si John Ray? Hindi na bumalik. Sabi niya, ligtas na po ako. Ligtas ka na ba? Ay, ba't nandito ka pa sa lupa kung ligtas ka na? Dapat nasa langit ka na, di ba? Hindi po, ligtas ako by faith. So, bakit si Satanas? By faith din, hindi naligtas. Hindi niya inibigay, hindi siya sumunod. Ikaw ba, sumusunod ka sa looban ng Diyos? Opo. Ikaw ba ay nabautismo sa Espiritu? Opo. Ikaw ba ay merong gift of tongues? Meron bang Opo. Sige nga, magsalita ka na. Magsalita ka na ng gift of tongues. So, hindi pa po ako pwede magsalita. Bakit? Ano bumipigil sa'yo? Hindi pa po ako pwede. Bakit hindi ka pwede? Hindi naman po lahat nagsasalita ng iba't ibang wika. Kung patunayan ko sa'yo na lahat nagsasalita sa iba't ibang wika. Ang sumasampalataya at mabautismo nagsasalita sa iba't ibang wika. Unknown tongues. So pag ikaw naging Kristiyano at sumampalataya, tatanggapin mo yung Espiritu Santo, magsasalita ka ng unknown tongues. Kasi ang unknown tongues, yun ang magpapalakas sa iyo. Sabi ko, hindi pa po eh. Sabi ko, ikaw ba'y handang maturuan? Hindi ko, tagapagturo ako dun sa amin. May iglesia ka ba? Opo. Ay, ba't nagpunta ka rito? May iglesia ka na pala. Dapat na natitig ito, magturo ka. Hindi mo, in-searching ko ako eh. So, hindi mo pa natatagpuan ng totoo. In-searching ka ba eh. Hindi naman po, natagpuan ko na ba? O bakit nagpupunta ka pa rito, natagpuan ko na pala. Tapos kung ano-ano sinasabi niya, kung ako talaga, pwede ba sandali, maghiwalay muna tayo. Kasi baka mag-init ang ulo ko. Maghiwalay muna tayo. Doon ka muna sa inyo, dito muna ako sa amin. Okay ba, John Ray? Opo, kung ikaw kalooban ng Diyos, padala ka ng Diyos o padala ka ni Satanas dito, malalaman natin na pagbalik mo, payag kang turuan. So padala ka ng Diyos. Pag hindi ka na nakabalik, padala ka ng demonyo. Naku, nagalit, tumayo. Alis na po ako. Nagalit siya akin, tumayo, nagdabog. Nagdabog, bulay, hindi binalandro yung pintuan ng... Tinan niyo yan, ha? Ang unang tanong ko pa sa kanya eh. Sabi ko, nakakilala ka ba rito? Wala po. Ba't ka nandito? May nag-invite sa'yo, wala po. Ba't ka nandito? Kasi narinig ko po, may nagtutugtugan dito. So kaya ka pumunta, may nagtutugtugan. Opo. So ano ang plano mo? Gumitara ba? Dahil nagtutugtugan? Hindi po. So searching po ako. So searching ka. O sige, wala akong magagawa sa iyo ngayon, ha? Kasi sinasabi ko sa iyo, we are saved by hope, hindi by faith. Kasi kapag you are saved by faith na talaga, pwede ka na maging masama, ligtas ka na eh. Sabi mo, sumasampalataya ka na, ligtas ka na. Ang kaligtasan natin by hope, pag-asa, para makapanampalataya tayo at makasunod sa Diyos. Ikaw, ligtas ka na, ano pa, wala na problema. Hindi mo na kailangan mag-search. Hindi mo na kailangan turuan. Ligtas ka na eh. Ba't tuturuan ka pa, ligtas ka na ba? Hindi ka pa maligtas pag tinuruan na. Di ba? Ako, yun na, ang dahaba ng usapan hanggang sa nabubuwisit na ako. Kasi kung ano-ano sinasabing by faith na yan. Sabi ko, ano ba ang iglesia ninyo? Kayo ba yung mga tawag dito, yung save is always save? O ganun. So kung save is always save, loss is always loss. Kasi sinabi mo, save is always, di loss is always loss din. Kawawa naman yung loss. Swerte yung save. Bili mo yung mga loss, wala nang pag-asa. Pero yung mga save na yun. Di maglabo na tayo. Magwalang yan na tayo. Ligtas na tayo eh. Kahit magwalang yan ka, ligtas ka. Di ba? Yung loss naman, huwag na sumampalataya. Loss na yun. Wala na, maling-mali pa lang. Sa common sense pa lang, maling-mali na pananampalataya mo. Kung talagang nagkakahalit sa akin, nakasimangot. Kamukha yung kengkoy na landig lang kilala yun eh. Kengko yung mukha nun eh. Mukha niya yung kengko. Sabi ko, nakekengko yan na sa usapan na. Ay ko, sige, maghiwalay na tayo. Kung magkikita tayo, kalooban ng Diyos, matuturuan ka, payag ka ba turuan? Opo. O sige, go. So, balik tayo dito mga kapatid.
James 1, ngunit humingi siyang may pananampalataya. So pag humingi tayo ng karunungan sa Diyos, humingi ka may pananampalataya. Paniwalaan mo ang sinabi ng Diyos. Kasi sabi ng mga Hudyo, paano ho ba namin magagawa ang gawa ng Diyos? Sabi ni Kristo, sampalatanayan mo yung isinugo ng Ama. Si Kristo yung isinugo na, sampalatayanan mo. At sabi naman ni Kristo, sampalatayanan nyo ang isinugo ko, mga apostol. Sabi ng mga apostol, sampalatayan nyo ang sinugo ng Diyos. Kaya mayroong sugo, may pagkakasugo. Hindi pwedeng walang pagkakasugo. Halimbawa, may mga pulis dito, papasok dito, hahanapin natin ang warrant of arrest. Titingnan natin, sino bang piskal ang pumirma dito, ano ba nasa saan sa warrant of arrest. Kailangan isinugo yun, may authority. Katulad ni Pablo. Si Pablo, pinakamabagsik na Pariseo, bakit? Pinagpapapatay niya, Kristyano, bakit? Humingi siya ng authority sa high priest. Binigyan siya ni Caiaphas ng kapangyarihan. Para siya si James Bond license to kill. Ganun ang trabaho ni Pablo. Wala na, lumalala na si Pablo, pinapatay na ang Kristiyano. Kailangan na mag-intervene si Kristo. Kasi humingi ng power si Pablo sa high priest. Pupunta akong Damascus para habulin ko yung mga mananampalataya ni Jesus Christ. Kailangan ko ng authority. Okay, gagawa kita ng authority. Bibigyan pa kita ng finest ng mga soldier dito. Manilas finest ang bodyguard mo. Para mga mga tawag dito, panahon ng Roman, yung mga Roman guards. Nakalimutan ko pangalan nun. Basta't mga Roman guards, kapag emperor ka, may Roman guards ka. At titindi ng mga Roman guards na yun. Isa nung katumbas 1,000 ang mga bodyguard. So, ganun ang ginawa kay Pablo. Ngayon, si Pablo, nung uhulihin naman siya ng mga Israelita, kasi bubugbugin siya Binugbog na siya, nabugbog siya. Gusto patayin siya. Lumaban na si Pablo. Dinipensa na sarili. Sabi niya, wait, sandali. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Roman citizen ako. Nung araw, pag Roman citizen ka, ibatingin ng tao sa iyo. Milyon-milyon ang bayad sa Roman citizen. Hindi nila na nagalaw si Pablo. Kasi kalaban nila, Roman government. Narinig nung si Timothy, yung pinsan niya, narinig niya, nag-uusap nung kapitan ng sundalo, na meron daw na manata na hindi sila magpapagupit hanggang hindi nila napapatay si Pablo. Sinabi ngayon yun, nung pinsan ni Timothy kay Pablo. Ang ginawa ni Pablo, sabi niya, tulungan niyo ako. Sabi ka mag-alala, sabi ng Diyos, marami kong mga anak dito. Ibinaba nila sa basket si Pablo. Para makatakbo doon sa mga talagang nag-swear, sabi nila. Hindi kami magpapagupit hanggang hindi namin napapatay si Pablo. Nagsumbong ngayon doon sa kapitan. Ang ginawa ng kapitan, sabi, sige, tumawag sa Roman government. Magpadala kayo dito ng cavalry. Pag cavalry, mga mangangabayo yun. Tsaka band. Ang pag sinabing band, 600 soldiers yun, yung gumulpi kay Kristo. GCK Jesus, band yun Pag sinabing band, 600 na sundalo yun. Yun ang gumulpi kay Kristo nung binubuhat ng krus. Kaya hindi na nabuhat ni Kristo yung krus, di ba? At kada kikilo, patay Jack, suntok sa bunot. Kawawa, hindi naman. Yung Passion of the Christ ni Mel Gibson, grabe. Pag napanood mo, kawawa si Kristo. 39 na hataw lang sabi ng Bible, kaya Mel Gibson, sobra pa ng 39. Tapos, grabe, talagang tinatandyakan. Kaya nga, humingi pa ng tulong yung Roman soldier, nakita si Simon of Cyrene. Bibili lang ng suka yung si Simon Napabuhat ng krus Ikaw, buhati mo doon. Hindi naman siya makakapalag doon, mga Roman soldier binuhat niya. No, bandang huli, binuhat niya na. Siya na bumubuhat, hindi na makabuhat si Kristo. Sige, ikaw ang bugbugin ng 600 soldiers. Tapos salaksakan ka ng koronang tinig. Kada gagalaw yun, babaon yung tinig, tutubo yun. Kaya si Jesus Christ, manid na katawan talaga Tingin ko, kinamatay nito, loss of blood Yung dehydrated na Tuyot na, kaya kita mo, nauuhaw siya. Sabi niya, ako'y nauuhaw. Imbis na pinuwi ng tubig, apple cider yung binigay ng mga Roman soldiers. Vinegar yung binigay, apple cider. Apple cider, okay yan sa mga hindi ganun nauuhaw. Kasi ang apple cider, mahusay yan. Kasi dalawang fermentation ng apple cider Ang unang fermentation niya, alcohol muna.
Susunod na fermentation niya na, vinegar, acetate na. Kaya mahusay, kaya lang, pag yung meron kang GERD, meron kang hyperacidity, hindi pwedeng inumin yan. Eh ako, ma-hyperacidity ako, pero kailangan ako inumin pa rin yun. Kasi lahat ng bagay sa mundo nakita ko, may advantage, disadvantage. Mas maraming advantage yung apple cider, bahala na. Yung tiyang ko lang naman madidisgrasya, pero yung internal organ ko, lalakas, sige, laban. Kaya yun ang ginagawa ko kada umaga. Walang laman ng sigmura ako, titira na ako ng kasuka-suka juice. Eh ngayon, naubos na yung banaba dito sa bukid, dito sa ilog. Namimitas ako ng banaba leaves nun eh. Mahusay yun eh. Naubos, tumigil na ako. Kaya hindi na ako nakakagawa ng ihi ng dragon. Hindi na nakakain ng si Alfred na ihi. Wala nang source eh. So ang ginagawa ko na lang, yun na lang. Apple cider, kasuka-suka juice. Gumawa ako ng kasuka-suka juice. Dinudus ko pipino, yung carrots, apple. Lalagyan ko yun ng olive oil, virgin coconut oil, turmeric, cinnamon, flaxseed. Masusuka ka, pag ininom mo yun, masusuka ka. Sanay na ako eh. Sanay na ako gumawa ng kasuka-suka juice ko eh. So yun na yung iinumin ko, hindi na ako kakain nun. Kakain na lang ako, pakunti-kunti sa gabi. Busog ka na nun. Yung isang basong kasuka-suka juice, lahat ng nutrients natin. Kaya, kasi hindi naman ako naggagagamot na eh. Pero kailangan maggamot kapag hindi na yung neutralize. Halimbawa, mataas yung blood sugar mo, mataas ang blood pressure mo, kailangan mag-maintain ka. Hindi naman masama yung, kasi kapag hindi na-maintain yung blood sugar, tsaka yung high blood mo, sisirain yan yung atay mo, yung heart mo, yung kidney mo, mga internal organ mo sisirain. Kaya may maintenance eh. Bumabalik na uli ako muna. Kasi tinesting ko, tagal kong hindi uminom ng maintenance. High blood pa rin ako, taas pa rin ang blood sugar ko. Hindi kaya ng mga supplements na sinasabi nila. Sabi ko, Lord, ano gagawin ko? Ini-experiment ko sarili ko eh. Bumalik ako ngayon. O yun, na-maintain na, bumababa. Pero yun, nung isang araw, nag-check ako ng blood pressure ko, 200/100. Sabi ko, peke, ito nabili ko, blood pressure na, na to ah. Pero yung 200/100, wala naman ako nararamdaman parang ako yung mahihilo o ano. Chine ko na naman. Ngayon, chine ko na, 160/90. Bumababa ko. Kailangan yata bumalik ako sa maintenance. Kasi nga, turuan mo nga ako, ano gagawin ko. Kasi ini-experiment ko lahat ng bagay. Ang experimentation ko sa sarili ko. Madisgrasya man, sarili ko, nadisgrasya ko, hindi iba. Pero hanggat hindi mo kasi nalalaman ng sikreto, mahihirapan. Yung nilalaro ko ngayon, yung triple mahjong, pampatalas ng utak yan, nakuha ko na sikreto. Kasi yung mahjong lang yung bola mahjong lang, dalawa lang ang pair na pipindutin mo. Pero yung triple mahjong, maganda, tatlo. Alam niyo ang sikreto nun pag naglaro kayo ng triple mahjong? Group of 3. Laging gagawa ka ng group of 3. Kasi may algorithm eh. Na-testing ko, may algorithm ang computer eh. Siya gagawa ng kaya lahat ng basta computerized, computer AI ang gumagawa nun. Punta ka sa casino, sa slot machine, AI pa rin yun. Punta ka, basta mayroong computer, AI yun. May algorithm yan eh, mayroong set of rules, set of commands na ginagawa ang computer. Yun ang masusunod, hindi ikaw. Kaya kahit magaling ka, nagkamali ka ng isa, so ang gagawin mo, hanapin mo yung algorithm ng triple mahjong. Ang nakita ko, group of 3. Laging group of 3 ng group of 3. Pag hindi ka na group of 3, talo ka na. Ganon din ang laro eh. Kahit yung mga live games sa GCash, under pa rin ng computer yan eh. Talo ka dyan. Pag nagkamali ka ng isang bito, talo ka na dyan. Kahit ano gawin mo, talo ka na. Kaya lang pag-aralan, maging wise ka talaga sa lahat ng bagay. Pag-aralan mo. Kaya sabi ng Diyos, pag-aralan nyo subukan nyo lahat ng bagay. Itapon nyo yung masama, punin nyo yung mabuti. Kailangan subukan mo lahat ng bagay. Halimbawa, bibili ka ng damit. Bibili ka basta ng damit? Eh kung ang nabili mo ng damit, pang grade 1 pala yung size. Babalik ka na naman, pagod. Kapag bibili ka ng kabag, susukat mo siyempre, kukunin mo yung gusto mo. Kaya ang hirap bumili sa online eh. Sana kung alam mo na yung size mo. Eh kaso minsan sa online, may American size, European size, Asian size. Paano kung napindot mo pala yung American size, small. Eh yung small doon, tiyak ang laki. Di ba? So kailangan, ano mo mabuti, pag-aralan mo mabuti. Ikumpara mo lahat ng bagay.
Sabi sa Ecclesiastes 6:27. Na 7:27 ng Ecclesiastes. Narito, ito yung aking nasumpungan. Sabi naman na inaagapay ang isang bagay sa iba. Ikinukumpare ang isang bagay sa iba. Utos ng Diyos siya, mag-compare ka. Testingin mo lahat ng bagay. Baka mamaya, wala. Ang gagaling ng mga ads sa internet. Super bal. Lilibisin ang iyong ano yan, ang iyong mga nerves. Tapos wala ang ganito. Ang gagaling ng mga review. Pagbili mo, wala naman palang epekto. Tapos fake pa inabili mo. Ang daming scammers eh. Kasi ang trabaho ngayon ng scammer, dahil lahat ng tao nasa computer, nasa online. Hindi ako pwedeng walang cellphone. Hindi pwedeng ko mabuhay na walang cellphone. Kailangan naka-cellphone ako. Kasi yung calendar, ginagamit ko eh. Yun ang sekretarya ko eh. Minsan nga, pag yung nagising ako, sabi ko, anong araw ba ngayon? Eh di pupunta ako sa Google. Today is, sasabihin ng Google, Saturday. Today is Sunday. Eh malilimutin na rin ako eh. Eh kung wala kang cellphone, nakalimutan mo, akala mo Sunday ngayon, bilis mo pumunta, pala Saturday. Diba? Ginagamit ng Diyos itong mga nandito sa mundo eh, para gabayan tayo rin. Gamitin natin instrumento sila. Pag halimbawa, meron akong verses na gusto malaman, kakausapin ko na, okay Google, what verse is Jesus Christ is God? Lalabas na rin, katakot-takot na verse eh. Pag nagpipindot ako, nalaki ng daliri ko, iba-iba na pipindot ko eh. Eh yung kausapin ko lang, lalabas na niya. Okay Google, magtanong ka lang, Tagalog, English, Bisaya, Espanyol, sasagot siya. Anything you want, nasa Google eh. I-google mo lang lahat ng bagay. Eh lahat ng bagay, talaga under detection tayo. Lahat ng tao, under detection ng computer eh. Eye of Horus lahat yan eh. Yung AI, yung Google, yung Facebook, lahat yan. Eye of Horus yan. Napag-aralan na nila lahat ng naibalansya na meron ng algorithm yan, naka-ready na yan. Narito ito aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na inaagapay isang bagay sa iba upang matagpuan ng kadahilanan. Parang Bible. Paano mo malalaman kung ang sinasabi ng taong yun ay galing sa Diyos? Yung iagapay mo sinasabi niya sa Bible. Kaya sabihin mo sa kanya, anong verse ba yan? Pakita mo sa akin. Kaya yung kaopisina ng kuya ko sa Union Carbide, nandun ako eh. Pupunta ako sa uwi, sumasabay ako pa uwi sa kotse niya. Nakita ko, ay nalaman, Kristiyano ako, may gift of tongues. Nakwento ko nito sa inyo. Sabi niya, kinausap ako in English, sabi niya sa akin, Larry, huwag mong tanggapin yung gift of tongues na yan, sa demonyo yan. Sabi ko, kayo ba may gift of tongues? Wala. Di wala kayo sa demonyo. Eh ako, may gift of tongues, hindi nasa demonyo ako. Patunayan nyo nga sa akin na nasa demonyo yung nag-gift of tongues. Basahin nyo nga sa Bible at sasabihin ko naman sa inyo na yun ang mananampalataya. Magpakita kayo na ang gift of tongues sa demonyo. Sa Bible, magpapakita naman ako na ang gift of tongues sa Diyos. Na hindi nyo dapat ipagbawal. Eh hindi naman nagpakita eh. Hanggang sa nagkahiwalay na kami, hindi naman nakapagpakita ng ebidensya. Kasi para malaman mo, maiagapay mo yung salita niya sa Bible. Parang ganito. Halimbawa, sabi ni RC, yung electric pa na yan, 4 feet yan eh. Ako naman sasabihin ko, 4.5 feet yan. Paano namin malalaman kung sino nagsabi? Eh di kumuha ng measurement, take measure, o kaya metro, sukatin ninyo. Pag nasukat mo, kung sino tama sa atin, ganun din ang Bible. Pag may sinasabi siya, kaya sabi ko doon kay John Ray, ipakita mo sa akin sa Bible na ligtas ka na talaga. Ipakikita ko sa iyo na hanggat hindi nakakatulan, hindi pa ligtas. Hanggang sa nagalit na nga, uwi siya. May pera na siya charge sa probinsya. Ako, paano ngayon niya kung nandito ka na? Paano ka ngayon makakapunta sa probinsya? Eh, probinsya pala yan. Hindi po, imamanage ko time ko. Sabi ko,
Sige, kung ikaw padala ng demonyo, manggugulo ka dito. Pero kung padala ka ng Diyos, pupunta ka rito, payag kang maturuan. Okay ba? Okay po. O ngayon, wala na. Kaya may nahanap si John. Sabi ko, alam mo ba, napakaganda ng pangalan mo? John Ray. Kasi yun dyan, the beloved yun. The grace of God, ibig sabihin. Yung Ray King yun eh. So, the beloved King ka. Sana totoong beloved King ka mo. Eh wala eh. Unbeloved, unbeloved pala siya. Malalaman natin ang tao pag yun eh. Pag sinusubukan na natin. Kaya ang Diyos, sinusubukan tayo eh. Para sa atin yun, hindi para sa Kanya. Kilala na nga niya tayo eh. Alam na niya tayo kung sino at ano mangyayari sa atin eh. Bakit tayo sinusubukan ng Diyos? Para sa atin yun. Para i-prove mo sa sarili mo that you are worthy of your calling. Kaya may pagsubok, para sa iyo yun. Malaman mo kung susunod ba ako sa word of God o hindi. O bakit sinubukan ng Israel. Para malaman kung susunod sila o hindi. Deuteronomy 8:2 ba yun? Deuteronomy 8:2. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang magpakumbaba ka at subukan ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. Si Hezekiah, alam nyo, sinubukan ng Diyos yan. Nilagyan siya ng bukol, cancer para ikamatay. Para malaman kasi kung ano nasa puso ni Hezekiah. Kasi si Hezekiah lang na hari ng Israel ang naging matuwid. Lahat ng naging hari mula kay Jeroboam, lahat may buwang eh. Buwang lahat yung mga yun. Si Hezekiah lang ang sumunod sa aral ni Moses. Kaya ang ginawa naman ng Diyos, lumaki ulo na Hezekiah. Hindi na uli sumunod sa Diyos. Eh di ginawa ng Diyos, binigyan ng pagsubok. Ilagyan ng bukol. Tapos sabi ni Isaiah sa kanya, haring Hezekiah, mamamatay ka na daw, sabi ng Diyos. Ganun ba? Nagsisi si Hezekiah, nanalangin, umiyak. Nagsisi, nakita ng Diyos ang pagsisisi niya. Sabi niya, sabihin mo Isaiah sa kanya, bibigyan ko ka ng 15 years yung buhay niya. Dadagdagan ko pa. Sabi ni Isaiah, hindi ka na daw mamamatay dahil nakita ng Diyos pagsisisi mo. Kumuha ka daw ng daon ng fig tree. Itapan mo sa bukol mo, mawawala yan, hindi ka mamamatay. Dadagdagan ka ng 15 years. Eh paano ko malalaman kung may 15 years na idadagdag sa akin? Paano ko ba malalaman? Sige, sabi ni Hezekiah, titignan natin kung talaga, yung orasan kasi nung hour, 1 hour dial lang eh. 1 dial lang nung araw eh. Yung parang parang sa, yung needle ni Cleopatra needle sa Vatican. Ano ba tawag doon? Kalimutan ko eh. Yung sa Washington din, meron nun eh. Yung ang dulo nun, yung corner stone, pyramid corner stone. Nung araw ganun kasi ang orasan, isang dial lang eh. Kasi umiikot naman kasi ang earth eh. Nakalimutan ko rin, malilimutin din. Nasa isip ko yun eh, pero hindi masabi ng dila ako. Di yun nga, umiikot, sabi ni Hezekiah, para malaman mo talaga. Kasi yung pagpo-proceed o pagpapatuloy, madali yun, normal yun eh. Sige, pag pina-atras ng Diyos ang orasan. So tinignan niya sa orasan, umatras. Pina-atras. Parang yung kaya let the sun stood still, nakikipaglaban si Joshua eh. Eh may natitira pang kalaban, sabi niya sa Diyos, Panginoon, let the sun stood still para mapatay namin lahat ng kalaban. O di, let the sun stood still, hindi ka umikot ang earth nun. Kasi ang akala nila, lumalakad ang araw. Kaya sabi na, kapag lumalakad ang araw, ang akala ng mga tao nung araw, yung earth, yung sun ang gumagalaw. Eh ngayon, napatunayan na sa atin, ang earth pala umiikot, hindi pa tayo yung sun eh. Kaya si Galileo Galilei, nagsabi na ang center ng solar system is the sun eh, hindi earth. Nung araw, earth eh. Yung mga scientists nung araw, earth ang akala nila center ng solar system. Eh sabi ni Galileo Galilei, hindi, sun. Kasi maraming experiment si Galileo Galilei. Nakikita niya, sun yung nasa center. O lately lang pinabula, nakulong yan si Galileo Galilei.
Freemason din yan. Si Galileo Galilei, kaya matalino. O ngayon, lately, yung sino papa to, pinawala sala siya. Tama si Galileo Galilei. Na ang center of the solar system is the sun. Ilang daang taon yun bago na karoon ng pruweba. Kasi si Galileo Galilei bilang scientist, talaga tinicheck niyang mabuti. Ganun din tayo. Yung mga Bereans, sabi, mga ano yan mga mahuhusay yan, mga noble yan, yung Berean. Bakit? Pag nakakarinig sila ng aral ni Pablo, chinecheck nila yung Old Testament, yung Biblia. Chinecheck kung nandun yung tinuro ni Pablo. Kasi wala pa namang New Testament nun eh. Sila ang nagsulat ng New Testament. So ang basis nila nun, yung scripture ng Old Testament. So yun. Ganun na nangyari. So ngayon, ang basis natin, New Testament na eh. Ginagamit din natin ang Old Testament to confirm the New Testament. Kasi yung mga ginawa ng Old Testament, physical yun eh. Puro mga physical. Ngayon, spiritual na labanan eh. Yung kinain nilang mana, galing sa langit. Physical yun. Talagang gumawa ang Diyos ng pagkain tinapay galing sa langit. Sinasabi ng mga scholar, para daw yun eh, yung pinaka-special na sibada, manamis-namis. Ang lasa daw nun. Pag kinain mo. Oh. Talagang, yun, physical na bumaba ang tinapay. Pero ngayon, spiritual eh. Yung tinapay na galing sa langit, si Kristo yun eh. So, ang kakain kay Kristo, kumakain ng kanyang laman, may bahagi ka kay Kristo. At ang kakainin mo, salita ng Diyos. Magiging katulad ka ni Kristo, magiging wise ka. At paano napatutunayang wise ka talaga? Na panumbalik mo sarili mo, makakapanumbalik ka ng iba. At sino ang marunong at matalino sa panahon ito, tignan niya ang kanyang pamumuhay kung siya na ibubuhay sa kabanalan. So ang pamumuhay sa kabanalan, pagsunod kay Kristo, sa Word of God. Kaya kung ikaw ay tunay na Kristiyano, pupunta ka sa langit, i-prove mo munang mailigtas mo sarili mo. Napanumbalik mo muna sarili mo. Yung iba, tsaka mo napanumbalikin, sarili mo muna. Tiyakin mo, ligtas ka. Hindi katulad ni John Ray, ligtas ng Diyos. Ligtas ka na pala, ba't nandito ka pa sa'yo? Dapat nasa langit ka na. Ligtas ka na, di ba? Hindi ba sabi dyan? Natatawa ko sa bahay. Okay, umalis na siya. Umalis na rin tayo. Amen.